Chapter 7, Lesson 2, Local Policy Responses. The Philippine Plan for Gender Responsive Development for 1995 to 2025. On September 8, 1995 then, President Fidel V. Ramos approved EO 273 or Philippine Plan for Gender Responsive Development for 1995 to 2025. This executive order was a successor to previous plans that sought to address and provide avenue for mainstreaming gender concerns in development. Ang goal ng EO 273 ay isama ang gender equality sa national policies at programs. Gusto nito ensure na magkaaroon ng fair opportunities at access ang mga babae at lalaki sa iba't ibang sektor tulad ng education, health, pati na rin sa trabaho. Isama na rin natin yung society at politics. PPRGD handbook distributed by the Philippine Commission on Women are adopted here. Number 1. To promote gender equity and equality and to help women and men actualize their potentials. The PPGD pursues efforts to mainstream gender development in government and foster cooperation between government and NGO. Ang PPGD ay nagpo-promote ng gender equity at gender equality para matulungan ang both gender para maabot yung full potential nila. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-integrate ng gender development sa mga government programs at pakipagtutulungan sa NGOs para mas inclusive at effective ang mga proyekto. Its advocacy for democratic participation, women's empowerment, and self-determination is supported by strategies to protect women's rights under and participation in agrarian reform and other structural changes for rural development. Ang advocacy ng organization na ito ay protekta ng women's rights at ensure ang kanilang active participation sa agrarian reform at sa iba pang structural changes para sa rural development. Ano naman ang epekto nito pag naki-participate ang babae? Isa dito ay pagtanggal ng gender inequality. Pinapakita nito na may kakayahan din silang mag-lead tulad ng mga lalaki. Number 3. Respect for human rights and desire for peace and social justice underline the strategies of protecting women, overseas contract workers, setting up shelters in crisis centers for women, adopting laws dealing with violence against women, and the like, and monitoring human rights violations. Marami ng cases sa pang-aabuso laban sa mga OFWs sa mga kanilang foreign employers. Bilang action ng government natin dito, naglatag ang PCW ng mga shelters at crisis centers para sa mga victim nito. Tapos, ipinasa ang RA 10022 ay nagbibigay ng protection sa mga OFWs laban sa pang-aabuso, habang ang RA 9262 ay tumutok laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak. Lahat ng ito ay para matiyak ang kanilang mga rights ay naipagtanggol hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa abroad. Number 4. Sustainable development that equally benefits women and men rests on a sustainable environment, which constitute part of strategy for rural structural changes. Dito naman ay dapat pantay-pantay lang ang benefits at opportunities para sa mga babae at lalaki. Importante dito na tanggalin ang gender stereotypes para maging inclusive at makatarungan ang process ng sustainable development.